Andito tayo ngayon sa bahay po ni Tatay Antonio mga kababayan. Tinitingnan natin kung paano natin ito magawa. Dahil nga tiningnan natin nakaraan ay yung kanyang dingding ay talagang bulok-bulok na po mga kababayan. At yung mga kahoy ngayon tiningnan natin ay hindi na kayang i-repair itong bahay niya. Dahil nga po ay kinain na ng mga anay. Kaya ang kailangan talaga dito ay overhaul talaga siya. Ito magagamit pa naman itong yero, magagamit pa yan. Ito yung mga kahoy hindi na po magagamit. Kaya titingnan namin kung paano namin magawang maayos ito. At ito po ay gawa po ng barangay noong Bagyong Odette. Ginawan po siya ng bahay dahil wala siyang bahay mga kababayan. Ngayon ay ito na nga, bulok na. Kaya ito nakita natin. Gawa tayo ng assessment dito kung paano siya matulungan. Dahil ito din po, no, katabi din po ito ilog. Ito po ay Katunggan, no? Papuntang dagat na po yan. Kung mag high tide saka magbaha ay talagang itong area na ito ay aabutin po ito mga kababayan, no? Wala na? Oh? Wala na talaga, oh. Tay! Gali ko de. Andun siya sa dulo mga kababayan. Yung bahay niya wala na. Wala na, Meg. Hindi na kayang i-repair. Talagang baguhin talaga ito. Yan po mga kababayan, no. Okay pa naman yung bubong. Makabal kasi yero ay maayos pa. At ito siya, oh. Kumakain siya, oh. Kain. Wala na, oh. Yung makikita mga kabayan, ano na, bulok. Ano talaga, anay na, kinain na ng anay, papunta sa taas. Kaya ang natitirang matibay dito, ito na lang. Hintayin po namin mga kabayan yung panday, patingnan natin kung ano yung mga kailanganin at kung paano siya alisin dito bago gawin yung bahay po niya. Ayan po, nandito na rin po yung panday na ating pong tinawag, no? Tinawag po namin para ma-estimate. Ang gagawin po namin dito siguro magpaalam kami dito sa barangay kung pwedeng dito lang kami maglagay ng bagong bahay para yung bahay ni tatay hindi mo na magalaw habang ginagawa. Saka natin ilipat sa dito pagka napurma na siya, no? Kasi yung gamitin natin yung yero, yung pa rin yung nasa itaas kasi makapal naman at maayos pa. Pero ang gagawin namin dito mga metal na lang siguro ang gamitin. Ito nga kino-compute ng panday kung ano yung mga kailangan na materyales. Ito naman ay panghabang buhay ito. Pwedeng matirhan ng mga susunod na henerasyon ni tatay. Dito sa lugar po na ito. Barangay Nauhang po. Ha? Huli. Oh, Kanturay pa. And galing na kami sa barangay po mga kabayan at itong lupa pala ay private ito daw. Hindi pwedeng magpagawa tayo dito ng concrete o ano man. Ang tanging gagawin dito ay ano na lang, mag-repair na lang talaga. Oh, nagtimpla. Anong luto mo? Laki na, butaan ta timpla. Hindi. Oh. Ibigay mo sa kanya yung binili mo. Siya na bahala niyan. Timpla. Luto na yan, lo? Ha? Luto na? Hindi pa kani. Ayan no. Oo. Dali na. Hindi, pati anong binili mo? Ayan, bigay mo kay Lolo yan. Mga... Baklang ka naman ko. Ate. Oh, tingnan mo, Meg. Mga, computerin mo kay ilang kahoy ang ano dyan. Salamat. Mantika pa lang daw. Ilang kahoy yung kailangan. Salamat. Kasi bulok na talaga yung mga kahoy. Butangin na ano? Para o. Wala, repair lang talaga ito mga kabayan. Apat na pusti. Nilungan na nila magluto si Lolo. Kaon na ta, Lolo, makaon ta. Makaon ka na. Makaon ta. Lo, asin tulo ha. Hindi ni kalamay. Asin yan, asin. Ha? Ayusin namin ito yung bahay niya mga kabayan.
Maraming salamat po no, sa inyong lahat pagsama sa ating gagawing mission po dito. La, mapuli nami. Babalik kami buwas ha. Babalik kami. Eh magano pa kami, mamutol pa kami ng kawayan. Niyog. Oh, niyog kay amuang ayos din yung balay. Ambot sa inyo yan. Tara. Amig, yan po mga kabayan, no? Abangan yung update namin. God bless sa inyong lahat. Salamat kay Ate Rosalinda Hubero, Ate Mel Bayani.